Pisces Spirit Guide Messenger po. Hi Pisces! Pisces, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading. Alamin natin kung ano yung parating sa iyo sa November. Okay? At Pisces, as usual, lalo na dun sa mga baguhan ko pong subscriber at sa mga cross-watcher. Ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at ma-heal niyo po ang inyong sarili at magkaroon po kayo ng self-love. At nandito po ang aking YouTube channel para suportahan kayo at mahatiran po kayo ng mensahe. Nang sa ganun po, maisaayos nyo po ang inyong buhay, kabuhayan, relasyon nyo sa boyfriend, sa person nyo, sa partner nyo, at relasyon nyo sa mga tao rin. Pero Pisces, ngayon ang gagawin nating reading ay love reading. At syempre, hindi, pag love reading, sari-sari naman din lalabas. So, kung ano lang ang lalabas sa baraha, yun ang ihahatid ko sa iyo, Pisces. Ha? At paki-adjust na lang ang gender, ang edad mo, at kung nasaan bansa ka. Okay? Lumitaw agad. Dito. Esoteric card ha, Japanese yung nakasulat. Pero tingnan nyo na lang yung picture ha. Okay, ito yung tumalon. Nag-open na siya. So, meron tayong the moon. Powerful, intuitive epiphanies. Letting go of worry and fear. Understanding the truth of a situation. Tapos, Ace of Spring. It's time to take action. Be fearless and happily pursue your most treasured dreams. Amazing career opportunities. And then, Four of Autumn. Manage your resources wisely. Achieve a balance in how you spend and save money. Help out those who are less fortunate. Okay. Then, ito, esoteric kasi. Namula. Achieve na mga tayo. Negai ga toe kara hira todokimasu. Benzai ten sama. Saino kara kaiga suru koto o tomearimasu. Okay. Niliitan ko na lang yung boses pagdating sa esoteric card. Pasensya na ha. At gusto ko yan esoteric Okay. Dito obvious naman sinasabi na powerful, intuitive epiphanies and it's time to take action. So, nakikita ko na may pagkakasundo, Kumbaga, tapos na yung inyong mahabang paghihintay. Kung ikaw ang Pisces na naghihintay, Siguro meron kayong samaan ng loob, tapos matagal kayong parang no contact, hindi nagparamdam. Wala talaga, as in wala talaga. Matagal kang pinaghintay or naghintay ka talaga ng kusa. Kaya magpapakita na itong person mo. Ay, sorry, sandali lang ha. Sorry guys, maingay sa labas. Merong naglalako ng gaas kasi maginaw na dito Kaya in-stop ko muna. Okay, so, nakalimutan ko tuloy. Magpapakita na itong person mo, magkakaroon na kayo ng harap-harapang pag-uusap, kukontakin ka na niya. Tingin ko nagkaroon kayo ng misunderstanding dito, siguro this month of November, magkakabati kayo, magtatagpo ulit, makikipagkompromiso, maaring ikaw din mismo, ikaw ang kukontak sa kanya. Tsaka,
dito sa mga baraha natin, sinasabi ng baraha na ito na yung pagtatapos ng mga pakikibakan nyo. Lalo na kung kayo yung magkarelasyon na meron kayong pinagdadaan, ba, mag-asawa kayo, may pinagdadaanan kayo sa buhay, may mga pakikibakan na matapos na yan, matatapos na this coming November. Kung single ka, kahit ganun din, kahit nasa single ka or relationship din, tingin ko ganun din Tsaka, ikaw Pisces, kung ikaw ang Pisces na naghahanap ng batayan or solusyon man lang dito, tingin ko naman, lalo na kung naghahanap ka ng makakarelasyon, may tao or merong tao, or siguro ito yung iba sa inyo, person mo, or baka ikaw mismo ang mag-abot or makikipagkasundo, makikipagkompromiso, makikipagtulungan, ikaw siguro yung mag-o-offer ng kumbaga peace offering, Kaya kung ano man ang pagtatalo ang meron kayo, kung dati siyempre magkasulungat kayo, isa na andito, isa, di ba tingnan mo yung takbo niya, tingnan mo yung dito, isa, tapos dito. So, ibig sabihin, magkasalungat kayo. Meron kayong kanya-kanyang haka-haka, kanya-kanyang iniisip na baka ganito, ganun. Malamang yung iba sa inyo, lalo na kung halimbawa na nasa ligawan stage pa lang kayo, merong misunderstanding talagang naganap dito sa inyo, Kaya, walang clarity na galit agad. Sumamaan loob, nagtampo. Kaya, hindi na nagparamdam, naging isnabero. Pero, tapos na yan. Tapos na yung kaganapan na yan. So, malamang yung person mo or ikaw mismo, makakipagkompromiso ka, or once na nagtagpo kayo, parang instantly, meron na talaga kayong ganong parang kakalimutan nyo na. Kasi, mamimiss nyo dito yung isa't isa Kaya, tingin ko, may lalabas na saya, lalago ulit yung inyong, kung yung during nang wala kayong pagtatagpo, wala kayong communication, na andun yung na-miss nyo yung isa't isa. Na hindi nyo, parang binaon nyo dahil pinangibabaw nyo yung sarili nyong haka-haka dito, Pero pag nagtagpo kayo, parang, ayan, si Bibi Badidabu, tas lalago. So, meron pa talaga kayong pagmamahal sa isa't isa. Inano nyo lang kasi nang ibabaw yung puot, yung galit. Kaya ganun. So, yung iba sa inyo siguro, para sa inyong kapayapaan na rin, Kaya makakipagkompromiso ka, lalo na kapag may mga anak kayo. Yung ibang Pisces, siguro, napagod ka na rin, sa kakaintay. Kailan ba? Tas ayan na. Sa kakahintay, sa kakapaliwanag. Kaya tingin ko sa'yo, surrender ka na. Ayaw mo na rin siguro ng drama. As long as wala namang malaking perwisyo sa iyo, sa inyong samahan, tingin ko naman makikipagkasundo ka. Ang pakikipagkasundo naman, marami din naman yan. Makikipagkasundo ka, as in, walang awayan, walang anuhan. Pero, wala na tayo. Meron man makikipagkasundo ka na talagang aayusin nyo yung inyong sitwasyon, aayusin nyo yung inyong relasyon. Kaya, tingin ko, surrender ka dito. Kasi, ang tanging gusto mo lang talaga, katahimikan. Baka yung iba sa inyo, gusto mong kuhanin yung bata. Or, andyan na naman yung, yung sound, magiging BGM ko na yan. So, mahal yung iba sa inyo gano'n, meron kang gustong matamo. Pero alam mo sa sarili mo na ikaw ang may kasalanan siguro, may pagkakamali ka. Or baka ikaw naman ang nag-iisip na hindi, siya ang may mali. Kaya nagiging complicated ang sitwasyon namin, ang samahan namin. Kaya naman, ngayon makakaramdam ka siguro dito ng guilt. Siguro ako nga ang mali. Ako siguro talaga ang nagkaroon ng misunderstanding. Na misunderstood ko siguro tong person na to.
Malamang yung iba sa inyong Pisces may ganyang ano. Kung hindi ikaw, then sigurado yung person mo or baka yung asawa mo. Ano? For example, Pisces, mag-asawa kayo, ano? Tapos ikaw ang gumawa, let's say, sabihin na lang natin, ikaw ang gumawa ng kasalanan. Ngayon, gusto mong kunin yung mga bata or may gusto kang mata mo. Pero alam mo sa sarili mo na ikaw ang may kasalanan. Kaya nagiging complicated ang samahan nyo, ano? Kaya naman nakakaramdam ka ng takot at the same time, dahil takot ka nga, nilalabas mo yung galit mo, yung sama ng loob mo. Kasi ay may pakita yung galit mo. Ano? Pero ang totoo niyan, nakakaramdam ka ng guilt, nakakaramdam ka na parang kinukonsensya ka. Ano? Ay, hindi lahat, ano, yung ibang Pisces. Pero, kuhanin ko lang ito. Tingnan ko lang ng clarification itong for autumn at saka itong ano to parang ang tawag dito ano ba tawag dyan, baka, ayan, may lumabas na. See, kung dito merong moon, eto ang star, pero dito kasi clarification natin. Okay, so kung dati malabo, ngayon kaya Pisces, masasabi ko maaring posible ang pakikipagtulungan, ang pagkokontrol, ang pagtuon, at kaayusan. Ano? Kaya malamang dadaanin nyo to sa mahinahong usapan para maganda ang outcome. Ano? Kung ano man ang meron kayong problema sa inyo, lalo na kung mag-asawa kayo dito. Kahit hindi mag-asawa, magka-live-in partner, ganyan. So, nakakita ko na mayroong kompromiso, magandang pagkakasundo, makikipagtulungan. Magandang outcome to. At saka, yung kung bawa ikaw Pisces, nasa relationship ka, no? Tapos talagang totally nawalan kayo ng contact, baka LDR, or kung anumang sitwasyon ang meron kayo na talagang walang contact. Or, yung iba, bigla ka nalang ginost, hindi na nagparamdam, ano? Walang naging closure. Parang, ano yun, akala ko nanligaw siya, akala ko interesado siya sa akin, yung kung anong feelings ang meron ka, ano. Pero, biglang nawala biglang wala. Maka siguro, yung iba sa blinak ka pa nito. Pero, nakakita ko, babalik to. Magpapakita ulit sa'yo. Pero, sa ngayon, umaano pa lang siya. Kumbaga, umaaligid-aligid, nagmamanman, pero, by November, makikita mo na to. Malamang lilinisin niya lilinawin niya kung anong dumi ang meron doon. Kung ano yung hindi niyo pagkakaintindihan, lilinawin niya yan. Iba sa inyo, makakipagbalikan. Naging kasi siya hindi kasi siya hindi siya naging sure kung ano ba talaga. Medyo may pag-aalinlangan kasi siya. Kaya, yan ang naano niya. Pero ngayon, by November, kung ano man yung negative side na naisip niya, dahil na misunderstood ka niya, or ikaw rin mismo na misunderstood mo siya, ngayon magkakaroon na kayo ng clarity. Unti-unti nang mabubuksan yan. Unti-unti yung dilata. Yung iba sa inyo, kasi ang pula nito, di ba? Actually, eto rin Pero, dali lang ha. Ano bang baraha? Kukuha, ito na lang. Ito na lang siguro. Kuha tayo ng baraha. Baka yung iba sa inyo, nakaranas kayo ng grabing talagang hindi lang basta ghost, hindi lang misunderstanding. Meron pa kayo siguro ibang naranasan dito sa person na to. Uy, ang dami. Sige na. Lahat bumagsak. Ang dami, grabe. Foundation and achievement. Sacrifice. Mental conflict. Mental conflict.
malamang nakaranas ka ng DV dito, Pisces. Or pumasok ka sa isang abusive relationship, toxic relationship. Or itong person mo, pakiramdam mo na may halong pananakot May halong pananakot dito siguro ang person mo, kaya hindi ka makakawala-kawala. Or baka yung ibang Pisces, nagtago ka dito. Tapos siguro talagang nagtago ka tapos susugurin ka ng person mo dito. Pero o yung iba siguro sa inyo this month, susugurin ka nito. O yung iba sa inyo, yung manliligaw nyo, maikli lang siguro ang pasensya, kaya nang-aabuso. Meron yung ganun yung liligawan ka tapos parang pag hindi ka nagpakita ng motibo, hindi mo pinakitang type mo siya, parang binubuli ka. Meron ganun tao kahit sabi mo, kay babae, kay lalaki, meron ganun tao. Kaya malamang etong manliligaw mo, ganun siguro ang ugali nito. Kaya by this month, meron ganun. Kung dati, October, o nakaraang ilang buwan pa siguro na okay naman ang inyong samahan, okay naman. Tapos meron sigurong hindi nakitang magandang face expression mo. Tapos nagkaroon ng misunderstanding, akala niya siguro kung ano ganyan. Kaya tingin ko, lalabas yung pang-aabuso, kung anong baka sa salita or baka sa ugali, lumabas mismo, At kung ano yung sinisikreto mo, yung mga ganitong klaseng kaganapan, Pisces, makakabuti na humingi ka ng tulong sa family mo, Huwag kang mag-solo, huwag mong solohin yung problema. Baka yung iba sa inyong Pisces, meron kayong nararanasan, ito sinasabi ko example lang, baka meron pero ibang pang-aabuso ang ginagawa, Kung itong person mo, hindi ko alam kung asawa mo ba, kung baka kasamahan mo lang sa trabaho, yung person, tao ang pinipinpoint ko dito. So, ikaw nang bahalang mag-adjust, Pisces, kung sino ba itong taong ito. Hindi naman ibig sabihin na pag person, meron kayong pagmamahalan talaga. Baka ito, one-sided love affair lang. Siya lang ang may gusto sa'yo, Pisces. Kaya makakabuti na humingi ka ng tulong sa family mo, or sa friends mo, or siguro sa isang organisasyon, barangay, ganyan. At saka, don't suffer in silence dito, Nagkakaroon ka na ng mental conflict, Pisces. Kailangan mong tugunan, sa lalong madaling panahon, Hindi lahat siguro sa inyong Pisces makaka-resonate, pero it's okay. Ang importante sa akin, yung Pisces na makaka-resonate. And then, eto na ang mensahe sa'yo ng baraha, which is, advice ito magmula sa higher dimension. Ang higher dimension kasi, kung wala kang spiritual eye, hindi ka makakapag-communicate sa kanila. Pero kung ikaw ang Pisces na madasaling tao, then magiget mo yan. Actually, para magiget mo yan, alisin mo dapat tong mental conflict mo para yung intuition mo makareceive. Kasi sa intuition mo gagana yung yung malakas na yung kutob mo. Diyan ka makakakuha ng mensahe. Kaya dito balance ang sinasabi, Kaya huwag mong solohin, Tsaka huwag mong solohin at tsaka huwag kang mag-suffer yung tatahimik ka na lang. Kailangan i-voice out mo yung nararamdaman mo na hindi maganda, hindi ka natutuwa, Ikaw lang ang makakapag niyan dahil ikaw mismo ang nakaka-experience kung ano ba na nararanasan mo. Okay? Pisces? Nakakaano naman itong mo. Pero kung dati ganito ang mga nararanasan mo, Pisces, tingin ko naman kung may nag-abuso sa'yo, nag-aabuso ng abuso, sinasabi sa'yo ng barahan natin, na malalampasan mo naman yan, Yung iba sa inyo, syempre, kailangan nyo nga ng mental strength kasi meron kayong mental conflict dito, and then sacrifice, then foundation and achievement. Ma-achieve mo naman, pero syempre kailangan maibalanse rin. Kailangan mo unawain din bakit ginagawa ng taong yun yung ginagawa niya sa'yo.
Dapat alam mo, pag-aralan mo. Kasi, meron nga kayong misunderstanding dito eh. Malamang na meron ka rin ginawang kung ano, kaya na-trigger, kaya naging ganun ang pinapakita ng abuso. Kung ano ginagawa sa yung hindi maganda na malamang na para sa iyo nagiging pabigat na kasi nagsasacrifice ka na dito, nagkakaroon ka na ng mental conflict, mental illness na to. Kaya kailangan pag-aralan mo rin. Yan ang mensahe sa iyo ng baraha. Kuha pa tayo ng ibang baraha para mas makakuha tayo ng clarity dito. Urong ko lang muna ito dito ha. Ayan. Sorry. Pisces, meron na nadaglag. Hindi ko pa nga nababalasa, meron nang nahulog eh. Yan na lang kukuhanin natin. Pero, kung dati may mga kung ano-anong issue kang naranasan, sinasabi naman ng baraha, talagang malalampasan mo yan. Anong mga problema ang meron ka, malalampasan mo yan. At mawawala na yung mga issue na alalahanin mo. Mawawala na yan, Pisces. Diyang, traveling lightly. Simplify your life. Parang dalawa yung angel mo dito. Ayan, parehong may sword. Eto, palaban to eh. Diba? Katulad ng sabi ko kanina, eto pero dito, pababa na siya. Hindi na siya lalaban. Nakasmile na nga siya eh. Passion and pleasure, savor your life, and then begin now. Take your first step. See? Take your first step. Ikaw lang makakagawa ng dapat mong gawin dito, Pisces, para malampasan mo yung mga problema mo, yung mga issue, yung mga alalahanin mo, Maaari din ikaw at saka ito yung person mo, pagkatapos ng mahabang mahabang pagsasama nyo, mahabang panliligaw na ginawa, or mahabang panahon na nag-intay ka, excuse, Pisces. Ngayon, magkakaroon na kayo ng magandang samahan dito. Kung ba, nanliligaw, sasagutin mo na. O ikaw may crush dun sa taong yun, siguro ikaw magpapapansin ka na mismo, magtitake ka na talaga ng risk dito. Ikaw nang ikaw nagagawa ng moves para mapansin ka. Or baka naman yung iba sa inyo, kung meron dati na, ang tawag dito, mga akit ng ligaw. Parang sa probinsya. Wala siyang dalang pero parang nagbabaybay siya. Parang sa bintana lang siya nakasilip, Kaya, iba siguro pagod ka na sa kakaakyat ng ligaw, kaya stop ka na muna dito, move on ka na. Ngayon ka na parang hindi na muna, ganyan na. Pero single na Pisces, this month, tingin ko talaga sa'yo, kulang ka sa passion. Kulang ka sa passion or sa spark, kasi dito kailangan mong magliyab, Pero dito naman parang palayo. Ito rin paalis na, palayo na rin to, nagbabaybay na. So, wala ka sa mood. Siguro pati mag-ayos, parang tinatamad ka ditong mag-ayos. Wala ka siguro, Pero tingin ko naman, may mga potential suitor ka dito, lalo na kung ikaw ang Pisces na single, Kung dati wala, this month meron darating. Pero sabay din na mawawalan ka ng interest. Kung kailan darating, kung kailan may manliligaw sa'yo, mawawalan ka naman ng interest dito. Malamang yung iba sa inyo, may dala kayong takot, may dalang duda. Kaya Pisces, kung dati nakakaramdam ka ng takot, alisin mo na yan. Kung dati, kasi dati yung person ko ganito, ganyan, naghirap ako doon. No, iba yun darating sa'yo ngayon. Ibang tao, magkaibang tao. Pero yung iba sa inyo, kahit na hindi ibang tao, babalik yung dati mo, dapat alamin mo talaga yung pinakasitwasyon nyo dito.
Bakit siya naging ganun? Bakit ano ang dahilan? Pero kung sa tingin mo wala ka namang kasalanan, then move on ka na dito. Yan lang ang sinasabi sa'yo ng baraha. Nasa sa'yo na rin yan, Pisces, Mapagduda ka sigurong Pisces, andun yung palaging matatakutin, yung ganun. Hindi yung maalalahanin na, baka nadapa ka, baka hindi. Yung nag-aalala ka sa future, baka wala tayong kainin, baka wala tayong lutuin. Huwag kang mag-alala sa future. Mag-alala ka sa present mo. Di ba, nasa Biblia yan? Huwag mong alalahanin yung kung anong kakainin mo sa susunod na araw, kung ano yung isusuot mo sa susunod na araw, bukas, Ang alalahanin mo, yung ngayon, yung kaganapan ngayon. Kaya, Pisces, sa tingin ko, yung iba sa inyo talaga, meron darating na taong magkakaroon ng interest sa'yo, at the same time, ikaw naman mawawalan ka ng interest sa pakikipagligawan, wala ka rin interest na mag-ayos sa sarili mo. Yun ang timing yun ang timing ng pagpasok dito. Malamang yung iba kasi sa inyo, daradala nyo pa yung takot, yung duda, na andun yung nararamdaman nyo yun Hanggat hindi mo aalisin yan, tingin ko kahit dumating ito sa iyo this coming November, wala ring mangyayari. Dahil this month of November, maganda ang kapalaran mo, Pisces. Kaya kung magpapaligaw ka, magpaligaw ka na. Kung manliligaw ka, manligaw ka na. At the end of this year, magkakaroon ka ng karelasyon dahil meron taong magkaka-interest sa iyo. Pero pagka hindi mo naman sila pinakitaan na ikaw rin merong interest sa kanila, walang mangyayari. Mauwi lang sa zero. At saka Pisces, may makikilala kang tao na rerespetuhin kanya. Rerespetuhin kanya kahit na pareho kayong merong differences. Differences sa, let's say, sa bansa, differences sa edukasyon, differences sa outlook mismo. Baka yung iba, meron pa kayong yung ang tawag dito, tawag doon, nahihiya ka kasi may peklat ka, nahihiya ka kasi meron kang pimples yung creator, butas-butas na yung pisngi mo, nahihiya ka kasi yung person na ma-interest sa'yo, makainis, tapos ikaw maitim na, meron kang ganong klaseng pero wala yan Pisces, huwag kang wag mo i-down ng sarili mo. Kaya siguro yung iba sa inyong Pisces, mawalan ka ng interest. No, nakita ka ng person na to, then yun ang magugustuhan niya sa'yo. Nasa sa'yo na nga lang yan kung mag-aayos ka ng konti, pandagdag ganda, pampadagdag gwapo, pampataas appeal. Pero tatanggapin niya yung differences nyo. Yan ang sinasabi ng baraha. Siguraduhin lang natin, kuha tayo ng additional. Kuha tayo dito. Kung ito bang ano ba ang pinaka-outcome nito. Closure, see? Closure, life purpose, and protection. Okay. Protection. Okay, Pisces, siguraduhin mong hindi mo ilalagay ang iyong mga sama ng loob sa walang lugar. Okay? Yung galit mo na wala sa lugar. Para maiwasan mo yung salungatan. Yung salungatan nyo dito. Okay? Dito rin, salungat din. Magkakabila Kailangan yun, bawa, meron kang person na in a relationship ka na Pisces, kailangan yung dalawa ng person mo na magkaayos, para meron kayo magandang pagsasama,
Isa na rin tong advice talaga, Pisces. Mula ito sa higher dimension. Kailangan alamin mo talaga kung ano ang gusto mo sa iyong samahan. Pero syempre, protection, di ba? So, kailangan mong protektahan din ang sarili mo. At the same time, alamin mo kung ano ang gusto mo sa buhay mo. Take it or leave it. Yan ang sinasabi sa ng baraha. At saka, Pisces, avoid difficult conversation para hindi gumuho ang pagtitiwala nyo sa isa't isa. Kasi kailangan nyo ng matibay na pundasyon dito. Kung gusto nyo pang magmahalan kayo, ipagpatuloy nyo ang inyong samahan, kailangan iwasan nyo yung mga, ang tawag dito, yung makakasakit kayo sa isa't isa. Para hindi maalis yung tiwala, hindi mabura yung pagmamahal, imbis na mahal, mauwi lang sa puot, sa galit, So, ang pinaka-keyword nyo dito this month, Pisces, mag-asawa man kayo o hindi, in a relationship ka or single ka pa lang na meron nandiligaw or nandiligaw ka, kailangan this month of November, honesty. Honesty ang keyword mo dito. And clarity. Maging klaro ka sa lahat ng sasabihin mo. Kung may taong, kung meron kang tanong sa person mo, klaruhin mo yun. Sabihin mo sa kanya. Kung hindi ka, ang tawag dito, kung hindi ka interesado, in a nice way, ipakita mo yun. Para hindi ka ma-misinterpret, hindi ka ma-misunderstood ng person na to. Or yung iba sa inyo, karelasyon nyo na. Kasi minsan sa salita pa lang, minsan kasi kulang din ang salita minsan meron namang salita na yung sa loob mo, sa damdamin mo, hindi naman gano'n ang way ng intention mo, di ba? Pero meron gano'n parang nagsalita ka lang, tapos parang ang dating sa kabila pabalang, yung gano'n, parang iba ang dating. So, mag-ingat ka na lang, mag-ano ka kasi baka iba ang ma-pick up na message ng person na yun sa gusto mong ihatid na mensahe. Kaya kailangan mo talaga na maging klaro, maging honest, at kung ano ba talaga ang gusto mo sa inyong magiging samahan, lahat nasa sayo kasi ang At kahit ano pa ang gawin mo dito, Pisces, eto naman, ma-achieve mo kung ano yung gusto mo. Magkakaroon ka na ng kapayapaan dito. Pero syempre, kailangan ikaw din mismo gumawa ng action para kung ano man yung gusto mong ma-achieve dito. Kung gusto mong magkasundo kayo, magkapatawaran, magkaroon ng kompromiso, lahat yun kailangan take your first step. Para ma-savor mo yung life mo, manamnam mo, matikman mo yung saya. You are cherished by the angel, protected. Alam mo dalawa protected by angel, protection dito. Tapos ito yung mga magkakasalungat dito. Kaya, ayan, life purpose mo dito, closure. So, kailangan nyo talaga dito ng closure. Maging honest kayo sa isa't isa, Clarity, maging klaro, Pisces. At meron darating talaga dito sa'yo this coming November. Okay? So, Pisces, hanggang dito na lang ating reading. Kung hindi ka naka-resonate, then hindi sa'yo ang energy ito. Then, kung meron ka sariling validation sa baraha, ikaw na lang ang mag-validate. Kung naka-resonate ka, then take it. At doon naman po sa mga bago kong subscriber, thank you po. At sa mga cross-watcher, maraming salamat po at naligaw kayo sa aking channel. At maraming salamat din po sa oras na inilaan nyo, sa like, share, and comment. Namaste po. Bye-bye.